Magandang gabi po sa bawat isa. Ayan, before po natin umpisahan ang ating gawain, tayo po muna ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, O Lord God, na muli, O Lord God, pinagkatipon-tipon niyo kami, Panginoon, upang sumamba at patuloy magbigay, O Lord God, ng papuri sa iyong pangalan, Panginoon. Kaya, O Lord God, gabayan mo kami sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon, sa lahat ng aming mga maririnig, Panginoon, sa gabing ito, nawa mabigyan ka ng kaluguran, Panginoong Jesus. At patuloy, O Lord God, patawarin mo kami sa lahat, O Lord God, ng aming mga pagkakasala, sa lahat ng aming mga pagkukulang sa inyo, Panginoon. At patuloy, O Lord God, ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka,
dakila pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo, Jesus, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, oh Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Tanging ang pag-ibig mo, Lord God, patuloy, Lord God, na nagsusustain sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating Saturday online worship service. Amen. So magtutuloy-tuloy na po tayo at ang pag-aaralan po natin sa gabi pong ito ay patungkol sa, it's about generosity. Amen. Sabi po in Proverbs chapter 21 verse 26, some people are always greedy for more, but godly love to give. Amen. Salamat sa Diyos. Amen. So sige po, tayo po yung manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy na aking pong hinihingi, Lord God, ang iyong paggabay, pagsama, Lord God, sa gabi pong ito. Dahil I acknowledge, Lord God, na without you, Lord God, without your presence, Lord God, hindi ko po ito kaya, Panginoon. Kaya patuloy, nasamahan niyo nga po kami, Panginoon, sa aming pong gagawin na pag-aaral patungkol sa generosity, Panginoon. Samahan niyo nga po ang bawat isa, Lord God. Maraming salamat po sa iyo po lahat ng papurit, pasasalamat. In Jesus' name, Amen and Amen. Ayan. Sabi nga po sa Proverbs, no po, some people are always greedy for more. Ang mga tao, no po, more. Amen. It's more on what they gain, no po. Pero sabi nga po, no, a godly man love to give. Amen. Gusto po ba natin ang nagbibigay? Amen. Gusto po ba natin na tayo ang nagbibigay? Siyempre, yes po, ang sagot po natin dyan, no po. Kasi nga po, ang sinuserve po nating Diyos ay isang Diyos na mapagbigay. Amen. Sabi nga po sa John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Amen? Nakikita po ba natin na napaka-generous po ng ating Panginoon? Amen? Ng ating Diyos Ama. No po, na kahit ang kanyang bugtong na anak ay binigay po niya sa atin. No, sa gayon, tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ganun na lamang po ang pagmamahal po niya sa atin. Amen? Sa buhay po natin, no po, ang pagsikat ng araw, yung hangin na nalalanghap po natin, yung tubig, amen, yung pamilya po natin, yung proteksyon, yung kapayapaan na di maunawaan, lahat po yan ay galing sa ating mapagbigay na Diyos, no po? Yung mga puno, di ba? Napaka-generous po ng Diyos sa ating buhay, amen? Kaya hindi po natin masasabi na madamot ang Diyos, amen? Kasi lahat po yan binoprovide ng ating Panginoon para po sa atin, amen? Ayan. So, kailangan lang po nating maging sensitive kasi lahat po ng bagay ay galing sa Diyos, no po? At maging mapagpasalamat po tayo, sabi nga po, no, sa lahat ng bagay. So, ano nga ba ang ibig sabihin po ng salitang generosity? So, pag sinabi po kasing generosity, hindi lamang po ito tumutukoy sa money, no po? Pwede din po itong patungkol sa iyong oras, sa iyong panahon, sa iyong lakas, no po? At on your finances, di ba? So, kasama po ang mga yan, no po. Ang generosity po sa Tagalog ay pagka mapagbigay, kagandahang loob, pagkabukas kamay, kabutihang loob, no po, at pagka mapagkaloob, no po. Demonstration po ito ng God's love.
Amen. Demonstration po ito ng pag-ibig ng Diyos and response to God's grace. Amen. Ang isang tao, amen, na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, amen, hindi po yan magiging isang madamot, kundi mas lalo pong nagiging bukas ang ating pong kamay, amen, sa pagbibigay dahil tayo po mismo ay naranasan po natin how generous is our God, di ba? So, hindi po natin mapipigilan ang sarili po natin na magbigay kasi alam po natin na ang ating Panginoon ay isang tapat na Diyos and He is a generous God. Amen? Ayan. So sabi nga po, no, generosity embraces a biblical understanding of stewardship. Amen. So kung naintindihan po natin na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos at ang lahat ng bagay ay pagmamay-ari ng Diyos. In short, wala po tayong pagmamay-ari. No po? Kaya kung tayo po, ay um, kumbaga, naiintindihan po natin na ang bagay na to, na ang anumang pagmamay-ari po natin, kumbaga anuman ang possession na meron tayo sa mundong ito, lahat po yan ay galing sa Diyos. Amen? Kalakasan po natin, yung buhay natin, mga finances natin, mga blessings natin, lahat ng yan ay galing sa Diyos. Amen? Kaya nga po, tayo po ay nagbibigay, no po, tayo po ay nagbibigay, gumagawa para po sa Panginoon. Kasi lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon. No po? Sabi nga po sa Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refreshes other will be refreshed. No po? A generous person will prosper, sabi po sa Kawikaan, no po, 11:25. Minsan yung mga tao hanap ng hanap ng kung paano magiging successful in life, paano maging prosperous in life, no po, paano nga ba sila aangat sa buhay. Hindi nila alam na ang pagiging generous po ang isang way, no po, kung paano po tayo pagpapalain ng Diyos, no po, isang paraan, no po, kung paano tayo pagpapalain ng Diyos. Sabi nga po, no, sa Kawikaan 11:24, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na kamay. Amen. Ang tao pong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na kamay. Amen. Baka pansinin po natin, no po, sa buhay po natin ngayon, kung tayo po ay naghihirap, no po, meron bang problema, no po, when it comes to our finances, no po, kasi baka tikom po ang ating kamay, no po, baka naman sa buhay po natin ngayon, no, kaya naghihirap po tayo kasi baka may mali, no po, baka may mali kung saan po natin ini-invest yung time natin, yung lakas natin, and yung pera natin, syempre. No po, kaya i-check po muna natin kasi baka hindi po natin sa Diyos ini-invest yung mga bagay na to, no? Baka hindi pang eternal, kundi baka pang makamundo natin ini-invest yung oras mo, yung lakas mo, no po, yung pera mo. So, kailangan po nating i-check, no po, yung sarili po natin. So, basahin po natin, no, magiging madali lamang po yung pag-aaral po natin ngayon. Pero isang reminder, no po, bilang isang Kristiyano na kailangan maging generous po tayo. Ayan. So sabi po dito, paano dapat magbigay ang isang Kristiyano? Sabi po sa ikalawang Korinto or 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5. Sabi po dyan, paano dapat magbigay ang isang Kristiyano? Sabi po dyan, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob sa mga ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Sabi po dyan, no, dumanas sila ng matinding kahirapan. Take note po dito, no, dumadanas daw ng matinding kahirapan ng mga nasa Macedonia at ito'y isang mahigpit na pagsubok para sa kanila, no po. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Amen? Sila'y kusang loob na nagbigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinagkausap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan at higit pa sa inaasahan namin. Ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos.
Ayan, ulitin ko po, no? Sabi po dyan, no, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumadana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinag-uusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin. Ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin ayon sa kaloob ng Diyos. Amen. Napakaganda po. Amen. Ng binasa po natin. Amen. Sabi nga po, no, paano dapat magbigay ang isang Kristiyano? Unang-una, sabi po dyan, no, masayang masaya. Amen. So, i-check po natin ang sarili po natin. Amen. Minsan nakakahiya po tayo sa harap ng Diyos. Amen. Pagdating po sa pagbibigay. Amen. Sikapin po natin, sabi nga po, na mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Amen. At isang paraan po ng pagpapakita ng paggalang sa Diyos ay ang pagbibigay. No po? Sabi nga po dyan, no, sa nabasa po natin sa 2 Corinthians chapter 8, 1-5, no po, dumaranas daw po ng kahirapan, no po, matindi, hindi lamang po siya kahirapan, kundi inilarawan po siya bilang isang matinding kahirapan at mahigpit na pagsubok para po sa mga taga-Macedonia, no po. Pero no po, hindi po ito naging hadlang. No po, hindi po ito naging hadlang sa kanila upang ano pong tawag dito, upang hindi po sila masayang magbigay. No po, para po sa gawain ng Panginoon, no po, para po makatulong sa iba. Kundi ano pong sabi po diyan, no, masayang masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Amen. Paano daw po magbigay ang isang Kristiyano? Hindi lamang po siya masaya na inilarawan po sa ating binasa, kundi masayang masaya. Amen. Tanungin po natin ang sarili natin. Masayang masaya ba akong nagbibigay para sa ating Panginoon? Amen. Kagaya po ngayon, nagkakaroon po tayo ng hamunan sa church, no po? Tanungin po natin ang sarili natin. Masayang masaya po ba tayo? Amen. Na ibigay po natin ang ating kaloob sa Diyos, no? Na ibigay po natin ang finances natin para sa Diyos. Amen? Take note po, no? Hindi lamang po masaya yung word na binigay po dyan, kundi masayang masaya. Great joy. Amen? Ang nararamdaman po ba natin? Amen? Na nakikita po natin na alam po natin na merong kapupuntahan, no po, ang binibigay po natin. Amen. Kasi nga po, para po yan sa Diyos, no po, hindi naman po para kahit kanino, amen, kundi para po sa isang banal na Diyos. Amen. So, pangalawa, dapat daw po bukas palad. Amen, ang pagbibigay. No po, kusa. Ayan. Ayan. Hindi lamang po siya masayang masaya, kundi bukas palad din po, amen, ang pagbibigay na inilarawan po dyan, no po, kung paano magbigay ang isang Kristiyano. Next po, paano magbigay ang isang Kristiyano? Sabi po dyan, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Amen, sila'y kusang loob na nagbigay, sabi po dyan, no? At hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. No po? So, imaginein po natin yon, no? Siguro kung meron lamang po silang 100 pesos na pera na hawak sa panahon yon, no po, higit pa yung binigay nila. So, sa paanong paraan, maaaring, siguro kung titingnan po natin, no, maaaring nagbenta sila ng mga gamit, no po, maaaring ginawan po nila ito ng paraan, no po, para mas lalong, kumbaga, higit pa yung maibigay po nila na tulong, no po. So tayo din po, no po, ano kaya yung ginagawa po nating paraan upang higit pa sa ating makakaya ang maibigay po natin. Amen. Alam ko po, no, nakaka-bless po ang bawat isa, no po, sa ginagawa po nilang mga hakbang, no po. At alam ko din po, no, kilala po natin ang sarili natin. Kilala din po natin ang sarili po natin na higit pa ba? I mean, ito ang aking kaya, 'di ba? Ano pa yung higit pa na kaya mong ibigay, amen, para sa ating Panginoon, no po, kagaya po diyan, no? Hindi lamang po sila masayang nagbibigay,
na bukas palad, amen, kundi hindi lamang po sila basta nagbigay ng sa abot ng kanilang makakaya, kundi higit pa sa kanilang makakaya. Amen? Kaya tanungin po natin ang sarili po natin, ano pa po kaya yung higit pang kaya po nating gawin, amen, para po sa ating Panginoon. Amen? So, tayo po ang nakakaalam po dyan, no po? Ayan, so punta po tayo doon sa may verse 4. Sabi po dyan, no, mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Amen? So parang sila pa po talaga yung nag-i-insist, no po? Sila yung may pagkukusa na tumulong, no po? Napakabihira po ng ganitong klaseng sitwasyon, no po? Kasi alam naman po natin na commonly, ang mga tao po ang ini-encourage po natin na magbigay, no po? Ini-encourage po natin sila na magbigay. Amen? Pero dito, makikita po natin na merong pagkukusa. Ini-insist pa po nila, sabi nga po sa binasa po natin, no? Mahigpit nilang ipinakiusap, no po, nakiusap po sila, nabigyan sila ng pagkakataong makatulong. Po, bakit po sila nakikiusap na bigyan ng pagkakataong makatulong? Kasi although, no po, na dumaranas po sila ng matinding kahirapan, hindi po ito naging hadlang. Inulit ko po, no, although yung mga taga Macedonia po sa panahong ito, no, although dumaranas po sila ng matinding kahirapan, hindi po ito naging hadlang. Amen? Marami po tayong pwedeng dapat gawin. Marami po tayong kayang gawin. No po, tanungin po natin ang sarili po natin. Ano kaya ang kaya nating gawin? No po, para makapagbigay ng higit pa, no po, sa ating kaya. No po, kasi tingnan po natin dito, no, napakagandang pagbulay-bulayan po, no, ang nabasa po natin. Kasi kung titignan po natin, talagang sila pa po yung nag-i-insist, no? Sila pa po yung nakikiusap na bigyan sila ng pagkakataong makatulong para sa mga kapatid na nangangailangan. Naisip ko lang po, no, siguro, hindi mo naman gagawin yung bagay na to, amen, kung hindi mo alam, amen, kung sino ang Diyos, amen. Kumbaga, hindi mo naman i-insist na tumulong, although nahihirapan ka na, no po, kung hindi mo alam kung gaano nga ba kadakila, no po, yung Diyos na pinaglilingkuran mo, no po. Kaya nga po tayo, no, masayang-masaya po ba tayong nagbibigay, no po, para po sa ating Panginoon? Bukas palad po ba? Amen? Hindi lamang po ba yan abot sa ating makakaya, kundi higit pa, no po, at may pagkukusa po ba tayo? Amen? Tandaan nyo po, no, sabi nga po, nung nag-i-start pa lang po tayo na mag-fundraising, no po, ito po ay history. Amen. Parte na po ito ng history ng New Life Church. Amen. Kaya magiging kabahagi ka ba? Diba? Sabi ko nga, commonly tayo po ang nag-i-encourage sa mga tao na makipagbahagi, no po. Pero sa nabasa po natin ito, no, talagang mahigpit pa po nilang ipinakiusap na maging kabahagi po sila. Amen, sa pagtulong sa mga nangangailangan. Nawa tayo din po mga Kristiyano, amen, tayo din po na nakaranas, amen, na pag-ibig ng Diyos. Nawa meron po tayong pagkukusa when it comes to giving, no po. Nawa masayang-masaya po tayo, amen, sa pagbibigay, amen. At higit sa lahat, no po, ginagawa po natin yung higit po sa ating makakaya, amen. Kumbaga, ito na po yung kaya natin, meron pa, di ba? Meron pa po tayong kayang gawin, amen, para po sa ating Panginoon. Amen. So next po, continue po natin sa 2 Corinthians 8:12-14 naman. Sabi po dyan, sapagkat kung may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos ang iyong kaloob ayon sa iyong makakaya at hindi ayon sa hindi ninyo kaya. So alam niyo po, no, sabi nga po dito, tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa inyong makakaya at hindi ayon sa inyong makakaya. So kilala po tayo ng Diyos. Amen? Alam po ng Diyos kung ano po ang kapasidad po natin. Amen? Kaya kung alam ng Diyos, no po, ito na ang lahat-lahat na binigay mo. Amen? Magiging kalugod-lugod po yan sa Diyos. Amen? Kasi po, ang Diyos naman po ang nakakaalam. Amen? Kung ano po ang binigay po natin na kaloob para sa Kanya. Amen?
Kasi nga po, ayan, hindi man po alam ng lahat, hindi man po namin alam, no po, hindi man po alam ng tao, amen, kung gaano kalaking percentage, no po, yung binigay mong yon, di ba? Malay mo, yung binigay mo palang 100 pesos, 1,000 pesos is 100% mo pala yon, di ba? So, ang Diyos ang nakakaalam, di ba? Kasi nga po, alam naman ng Diyos, amen, kung ano po yung hindi po natin kaya, amen. Ayan, I pray po no na nakukuha naman po natin yung nais ko pong kumbaga yung message no po. Ayan. So next po, sabi po sa 13 no, hindi sa ibig kong guminhawa ang iba at mabigatan naman kayo. Ulitin ko po no, hindi sa ibig kong guminhawa ang iba at mabigatan naman kayo. Ang ibig ko'y matulungan ninyo ang isa't isa. Masagana kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang nangangailangan. Kung kayo naman ang nangangailangan at sila'y sumasagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ninyo. Ayan. So, magtulungan. Amen. Magtulungan po tayo. Amen. Sabi nga po dyan, sa binasa po natin, no? Hindi po ibig po ng ating Panginoon na mabigatan po tayo. Amen. Kundi guminhawa po ang isa't isa. No? Po, kung ang ibig ko ay matulungan ninyo ang isa't isa. Ang ibig po ng ating Panginoon ay matulungan po ang isa't isa. Amen. So, kagaya po, amen, ng sitwasyon po natin ngayon sa church, no po, nais po, amen, nais po ng ating Panginoon ay magtulungan po tayo, amen. Ayan, so sabihin po natin sa sarili po natin, magtulungan tayo, amen. Ayan, so next po, mag-proceed po tayo sa, ayan, sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 9. Sabi po dyan, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. And it's written that they have freely scattered their gift to the poor, their righteousness endures forever. Amen? Ayan, amen. Napakalinaw naman po. Amen. Ang sinasabi po dyan sa 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 9. Sabi po dyan, no, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Amen. Kasi minsan, ang gusto po natin, shortcut Gusto po natin, i-bless po tayo ni Lord abundantly. Amen. Pero hindi naman po tayo nagtatanim. No po, hindi naman tayo gumagawa. Amen. Para sa Panginoon. No po. So, kailangan mag-sows din po tayo generously. Amen. Para magre-reap din po tayo generously. No po. Kaya nga sabi po dyan, no, God loves a cheerful giver. Amen. So that in all things, sabi nga po, no, at all times, in all things and in all times, having all that you need, you will abound in every good work. Amen? Upang sumagana po tayo para sa mabubuting gawa. Amen? Thank you, Lord. Ayan. So, tuloy po natin sa 10 hanggang 11. Sabi po dyan, no, now He who will supply seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Amen. Basahin ko po sa Tagalog, no? Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ay siya ring magbibigay sa iyo ng binhi at magpapalago. Ayan, wait lang po. At magpapalago
Ayan. So, ang Diyos na nagbigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain at siya rin magbibigay sa iyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Amen. Sa Diyos pa rin po. Amen. Kumbaga, makikita po natin dito na nandoon ang pagsama po ng ating Panginoon. Amen. Sa buhay po natin. No po. At makikita po natin napaka-generous din po, amen, ng ating Panginoon kasi siya po ang Diyos na magbibigay ng binhi, no po, na itatanim at tinapay na makakain. At siya rin po ang magbibigay sa atin ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Amen. Sa 11, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Amen. Sabi po, ulitin ko po no, sa verse 11, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Amen? So, yun po yung purpose Amen? Kaya minsan, kung bakit po tayo pinagpapala ng ating Panginoon, hindi lamang po para po sa ating sarili, kundi pinapasagana po tayo upang mas marami po ang ating matulungan. Sa gayon, lalong darami, inulit ko po, no? Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Amen. Thank you, Lord. May naalala po ba kayo, amen, na kung saan nagpasalamat ka sa Diyos kasi merong isang taong tumulong sa'yo. Amen? Merong isang taong nagmagandang loob, no po, na natulungan ka. Amen? 'Di ba? Magpapasalamat po tayo sa Diyos. Amen. Salamat, Lord, sa buhay ng taong ito, 'di ba? Alam ko po na meron po kayong na-experience na ganyan. No po? Lahat po tayo meron po na-experience na ganyan, no po? Ayan, naalala ko lang po no nung second year of teaching ko po sa private school na kung saan nagka-problem po ako sa colon. Wherein yung bill po namin sa hospital umabot ng 300,000. Ano po? 'Di ba? Saan mo kukunin 'yon? Saan mo kukunin yung pambayad na 'yon? Pero alam niyo po, merong isang generous na tao na without hesitation na tumulong. Ano po, siya yung nagbayad, 'di ba? Hindi ka niya kaano-ano, hindi ka naman niya kamag-anak. Pero tumulong siya, no po? Kumbaga, nag-iiwan po siya ng mark, no po, na alam mo na ginamit siya ng Diyos. Amen? Na magpapasalamat ka talaga sa Diyos Amen? Sa tulong na ibinigay po ng ating Panginoon. Amen? Kasi alam po natin na milagro yun. Amen? Ng ating Panginoon. Amen? Kilos po ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga, mararamdaman mo talaga na yung pagmamahal sa iyo ng Diyos, no po, hindi ka niya papabayaan. No po. Alam ko po na meron din po kayong ganong klaseng story. Amen? Na kung saan meron pong tumulong sa inyo, no? Merong isang tao na napaka-generous, no po, na tumulong sa inyo na kung saan sa panahong walang-wala ka, no po. And yung result po nun, magpapasalamat ka sa Diyos Amen? Ganun din po, no po, bilang isang Kristiyano, no po, pinapagpala po tayo ng Diyos para marami pa po tayong matulungan. Amen? Nang sa ganun, yung mga taong po yun, amen, makakilala sila. At the same time, nagpapasalamat po sila, no po. In result, sabi nga po dyan, yung thanksgiving na pupunta po sa ating Panginoong Diyos. Amen? Alam ko po, marami po tayong sitwasyon, kagaya po niyan. Amen? Kasi, minsan, di ba, nasiraan ka sa daan, tapos may tutulong sa'yo, di ba? Thank you, Lord, di ba? Thank you, Lord. Delaya po yung tao ngayon, di ba? Minsan, merong mga sitwasyon na sa buhay mo na ginagamit ang Panginoon, and magpapasalamat ka sa Panginoon kasi merong mga tao na tumutulong, di ba? And bilang isang Kristiyano, nawa, ganun din po yung heart po natin. Amen? Na ready po tayo, amen, tumulong, amen, financially, spiritual, when it comes to spiritually, no po, kung ano man po yan, yung oras po natin, no po, kung nangangailangan po yan ng yung panahon natin, yung pera natin, no po, para po sa ating Panginoon. No? Yung lakas natin, di ba, para sa ating Panginoon, napakasarap, no po, na ibigay yan, no po, para po sa ating Panginoon. Kasi, sabi nga po kanina, lahat po ng bagay ay nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Amen? Ayan. So,
Ayan, sabi ko nga po, no, pinagpapala po tayo ng ating Panginoon kasi merong dahilan na po. So, basahin po natin sa chapter 9, 12 to 15. This service that you perform is not only supplying the needs of the Lord's people, but also overflowing in many expression of thanks to God. Because of the service by which you have proved yourself, others will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ, for your generosity in sharing with them and with everyone else. And in their prayer for your heart will go out to you because of the surpassing grace God has given you. Thanks be to God for His Thanks be to God for His indescribable gift. Sa Tagalog po, no, ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan upang nag-uumapaw ang pasasalamat nila sa Diyos. Amen. Ang pagtulong daw po natin sa mga kapatid, no po, hindi lamang po dahil sa kanilang pangangailangan, kundi ito po'y magiging dahilan upang mag-umapaw po ang pasasalamat po nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapang ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos. Amen. Kaya't buong pagmamahal nila kayong ipananalangin. Dahil di masukat ang maganda ang loob ng Diyos, salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan. So, sabi nga po, no, sa next po natin is, be generous. Amen. Be generous in your service, in your time, in your devotion, in your money. Kasi lahat po yan ay para sa Diyos. Amen. Ayan. Kasi bakit po natin kailangan maging generous? Kasi nga po, generosity honors God. Amen. Sabi nga sa 2 Corinthians 9:13, because of the service by which you have proved yourself, others will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ, for your generosity in sharing with them and with everyone else. Amen. Proverbs 14:31, whoever oppresses a poor man insults his maker, but he who is generous to the needy honors him. Thank you, Lord. Proverbs 21:26, some people are always greedy for more. Yan yung binasa po natin kanina. But godly love to give. Amen? Luke 11:41, purity is best demonstrated by generosity. Ayan. So sa ating pong magtatapos, sa unang Timoteo 6:18 to 20, utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakaimpok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap. At makakamtan nila ang tunay na buhay. Sa English po, no, command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasures for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of life that is truly life. Ayan. Thank you, Lord. Amen. So, amen. So, napakasarap po na ma-remind po tayo. Amen. Nawa, no po, gaya po na napag-aralan po natin, hindi lamang po masaya, kundi maging masaya po tayo sa pagbibigay. Amen. Merong, anong tawag dito? Meron po tayong pagkukusa, no po, when it comes to giving, no po. Ayan. So, sige po. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa reminder, Lord God, na amin po napag-aralan sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, dahil tunay na kayo po ang perfect example of generosity, Panginoon. Ang pagiging generous, Lord God, tunay na napaka mapagbigay niyo po sa amin, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan, Lord God, sa lahat-lahat, Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo po, Lord God,
Namin po binabalik lahat-lahat ng kapurihan, kapasalamatan. In Jesus' name, amen and amen. Ayan, thank you po. God bless po. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa lakit lang ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa lakit lang ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila. Pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, dakila ka, dakila. Pag-ibig mo, dakila ka, dakila. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon, sa katagumpayan, O Lord God, na iyong gawain, O God, at patuloy, O Lord God, na panghahawakan, O God, ang iyong salita sa aming mga buhay, Panginoon, at patuloy, O Lord God, na maibalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, at pagsamba, O God, dahil sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Dakila